Mapagpalang araw mga kapatid. Dear Calbs John is in Lampstand Studio. Only in Pinas. The original. Shoutout sa Arsa Bikers, Pedals at Bowlers dyan. Magbabahagi tayo ngayon ng salita ng Diyos na baka di nyo pa alam. Alam mo ba na bago pa ipanganak si Jesus, isinulat na sa Biblia ang mga detalye ng kanyang paghihirap sa krus. 1,000 taon bago lumakad si Jesus sa alikabok ng Galilea, may isang pastor na naging hari. Nakaupo sa ilalim ng mahina at kumikislap na ilaw ng kandila. Nagsusulat ng mga salitang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Siya ay si Haring David at ang kanyang mga salita ay uugong balang araw sa isang burol na kinatawag na Golgotha. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? Ayon sa aklat ng Salmo 22, Aking Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa paglilingtas sa akin? Mga salitang mula sa matinding kirot ni David, ngunit higit pa sa isang daing ng puso. Ito ay isang hula na matutupad sa isang krus. At nang lumipas ang 1,000 taon, dumidilim ang araw, isang lalaki ang nakabitin sa pagitan ng dalawang kriminal. At siya ay nagsalita, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Hindi lang siya nagbubukas ng damdamin. Itinuro niya sa lahat ng awit 22 upang makita nila na ang kasulatan sa aklat ng Salmo ay natutupad na sa mismong sandaling iyon. Nagtitiwala siya sa Diyos! Iligtas siya kung talagang mahal siya ng Diyos! Oo nga, nagpapakilalang siya ay Diyos kung Diyos siya iligtas niya ang sarili niya. Di ba? Isang blasphemy yan. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Sa isinulat ni David, lahat ng nakakakita sa akin ay nangumutya sa akin, nanginginsultong gumuuga ng kanilang ulo. At ngayon, eksaktong nangyayari. Nauuhaw ako. Sa awit 22:15, isinulat ni David, Ang aking dila ay dumidikit sa ngalangala. Unti-unting nilalagas ng krus ang bawat patak ng kanyang lakas. Minutasan nila ang aking mga kamay at paa, isinulat ni David, ang signo bago pa naimbento ang pagpapako sa krus. At ngayon, ang hula ay isinakatuparan. Magpalaro tayo para sa kanyang damit. Kung sino manalo, sa kanya na ito. Awit 22:18, Pinaghahati-hatian nila ang aking mga damit at sa aking kasuutan ay nagsapalaran sila. Walang detalye ang nakaligtaan. Mula sa unang sigaw hanggang sa huling tagumpay. Ang awit 22 ay hindi lamang tula. Ito ay isang prophetic na mapa ng krus. Patunay na ang plano ng Diyos sa kaligtasan ay naisulat na. Bago palikhain ng mundo. At bawat pangako ng Diyos ay tiyak na matutupad. Pagpalain po tayong lahat. God bless. Hanggang sa susunod na chapter, this is D. Calbs at Lampstand Studio. Salamat! Isang 1,000 taon ang lumipas, isinulat sa pergamino ang hinarap. Aking Diyos, bakit mo ko iniwan? Sigaw ni David, hula ng kaligtasan. At sa burol ng Golgotha, dugo't luhay umagos na. Sa krus na tupad ang hula ng salmo, bawat salita naging totoo para sa'yo, para sa'kin. Pag-ibig niya'y walang hangganin. Mga tao'y nanguta, sundalo'y nagsapalaran, binutasan ng kamay at mga papanya. Ngunit sa huling hininga ng hari, tagumpay ang sumilay, wala ng gabi. At sa ikatlong araw siya'y nabuhay, ang daigdig sa liwanag ay
gumising sa krus na tupad ang hula ng salmo, bawat salita naging totoo para sa'yo, para sa'kin. Pag-ibig niya'y walang hangganin. Mula sa unang sigaw hanggang sa tagumpay, plano ng Diyos hindi magwawakas. Kaligtas ay sa Kanya lamang. Jesus, Ikaw ang aming awit ng buhay. Sa krus na tupad ang hula ng salmo, ang lahat ng luha naging pag-asa para sa mundo, para sa atin. Si Kristo'y buhay magpakailanman. Sa krus na tupad ang pag-ibig ng Diyos ay sapat.